Mashallah, jazakallahu khairan Brother Yakub. Mashallah sa napakaganda mong pagbabahagi ng kaalaman patungkol kay Propeta Jesus. So brother, stay lang tayo dito dahil magkakaroon tayo ng question and answer. Baka may tanong sila patungkol sa topic mo at patungkol sa topic ni Sheikh Pais Nicart at ni Brother Idris Regonalia. Sino pa po sa inyo yung walang stab? Kasi mamaya magbibigay tayo ng bigas. Mamaya sabihin nyo, ako walang stab. Sino pa po yung walang stab na bagong dating? Ayan, mag-break time po muna tayo. Meron tayo dyan lugaw. Meron tayong tubig doon. So inshallah, sino po sa inyo ang may katanungan? May katanungan po kayo? Meron pa po kayong ganito. So, ano pong, tara po, hindi abot yung ano namin. Hindi abot. Nung pong, sabi po ni Hulin dumating ang Panginoong Hesus, maraming na tao po na likhain ang Diyos, ang Hesus. Paano po ang pamamaraan ng pagsamba noong po hindi pa nadating ang Panginoong Hesus? Mashallah, mashallah. Ang tao. Jazakallahu khairan. Maraming salamat po. Ito po yung inyong papremyo. So, ang tanong mga kapatid, nung hindi pa daw dumarating ang Panginoong Hesus, so take note, ang Panginoong Hesus, paano daw po yung pamamaraan ng pagsamba? So, inshallah, brother, ikaw yung nag-topic ng kay Propeta Jesus. So, nung hindi pa dumarating si Propeta Jesus, brother, naintindihan mo yung hindi pa daw dumarating si Propeta Jesus, ano daw yung pamamaraan ng pagsamba noon, nung hindi pa siya dumarating? Inshallah. Masyaallah. So, sinanay kanina, hindi mawala-wala sa kanyang dila yung tinatawag na Panginoong Hesus. Ang Panginoon, ano yun? Diyos o tao? O, di ba? Dapat alisin natin yung Panginoon. Bakit? Dahil hindi naman siya tagapaglikha. So, ang pamamaraan noon na hindi pa dumating si Jesus, paano sumamba si Moises? Nauna pa siya kay Jesus. Si Moises ay nagpapatira pa sa lupa. Nagpapatira pa siya sa lupa. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga propeta, hindi sila nagkanya-kanya ng pamamaraan. Ipinadala sila, isa lang ang Diyos na nagpadala, iisang relihiyon din ang pinadala, kailangan din ang pamamaraan ng pagsamba nila, iisa din. Kung si Adan ay nagpapatira pa, ganoon din si Moises. Nung pagkawala ni Moises, ang mga tao, nagkanya-kanyang kawala, kaya ipinadala si Jesus para ibalik sila sa Islam. Kaya si Jesus nagpapatira pa din. So, ibig sabihin, hindi sila nagka-conflict, hindi sila salungatan sa pamamaraan. Kung sinong Diyos na kanila nagpadala sa kanila, ang Allah, iisang reliyon ang ipinala, pamamaraan nila pagsamba, isa lang din. Hindi pwedeng sumamba si Jesus na iba sa pamamaraan ni Moises. Anong sabi ni Jesus? Hindi ako naparito upang sirain ang mga pamamaraan at kasulatan. Anong pamamaraan ng mga propetang nauna sa akin? Kung di, naparito siya para ituloy. Kaya kung paano sumamba si Moises, ganun din pamamaraan ni Jesus. Kung anong pamamaraan ni Abraham, ganun din. So, Islam ang kanilang, ang reliyon ng mga naunang propeta, ganun din ang reliyon ni Jesus. Anong tanong natin? Okay na sa'yo, nanay? Masyaallah. Disipulo? So, wala kasing ebidensya. Kumbaga sila sa Islam, pag walang dalil, hindi pwedeng paniwalaan. Walang disipulo na sumamba kay Jesus. Kasi kung may sumamba pa kay Jesus na disipulo, nung binuntis pa siya ni Maria, nung sinapupunan pa siya, sinamba na siya ng kanyang mga disipulo. Di ba? Walang disipulong sumamba kay Jesus. Sinong nagsabi dito na sinamba? Si Pablo. Si Pablo ba ay disipulo? Hindi. 12 disciple lang si Jesus, naging 13 si Pablo. Hindi siya kabilang sa disipulo. Hindi siya kabilang. Siya ang nagsabi. Pero mas maniwala tayo sa mga kasama ni Jesus. Yung bulag. Ngayon, titingnan natin na si Jesus nagpadilat ng bulag. Binuhay niya ang patay. Pinagaling niya yung kitungin, yung lumpo, pinalakad niya. Yung bulag nung nakakita na siya, pagkatapos nung nakikita siya, anong sabi nung mga tao? Ano yung masasabi mo kay Jesus? Anong sabi ng bulag? Nakita niya mismo si Jesus, nayakap niya. Anong sabi ng bulag? Tunay nga na siya isugo ng Diyos. Tayo, nakita na natin, di ba? Hindi pa natin nakita si Jesus, pero pagbintangan natin siyang Diyos. Hulaan natin na siya ay Diyos. Samantalang, yung bulag, nayakap niya si Jesus.
Pero hindi siya kailanman nagsabi na tunay nga na siya ay Diyos. Pero ang sabi ng bulag, tunay nga na siya ay sugo ng Diyos. Di ba? Nung pinalakad ni Jesus at pinuhay ni Jesus ang patay at pinalakad ang lumpo, pinadilat ang bulag, anong sabi ni Jesus? Ito ay hindi saganang akin, bagkus galing ito sa Diyos na nagsugo sa akin. Kaya, linawin natin ang kanyang mga sinasabi. Huwag natin guluhin ang ating isip. Kasi kung guluhin natin, hindi natin maunawaan ang isinabuhay ni Jesus. Unawain natin at sundin natin ang kanyang pamamaraan kung paano siya kumilala sa Diyos. Yung Allah, yun yung kanyang sinamba, kaya yun ang dapat nating sambahin. At mamaya, yun ang aming ipapagawa sa inyo. Inshallah ta'ala. Hindi kami naparito upang ituro sa inyo ang Diyos na nilikha. Kundi ang naparito kami upang ituro sa inyo ang Diyos na tagapaglikha. Kaya nga ang Islam, pagdating sa pagsamba, kung dalisay lang ang pag-usapan, mas dalisay na itong Islam. Bakit? Dahil ang Islam hindi nagturo ng pagsamba sa mga nilikha. Ang sinamba ng Islam, ang sinamba ng turo ng Islam ay yung tagapaglikha. Likewise sa Kristyanismo, ang itinuturo ay paniwalaan ng Diyos na tagapaglikha, pero ang sinamba, mga nilikhang bagay. Inuukit ng kamay ng tao mismo ang nagbibihis, di ba? Gagawaan pa natin ang imahe, bininta. Naging business pa tuloy ang Diyos. Hindi ganon. Huwag natin paniwalaan ang ganon. Kasi mahirap yun. Nanay, mashallah. Ay, nabigyan ng regalo si ate. Meron na po. Ay, may tanong po kayo. Nay, halika, nay. Mashallah, si nanay, parang gusto na ni nanay mauna. Ano po tanong niya, Nay? Ako po ay may tanong. At nilang po tanong at sa sarili ko ay parang umano sa isipan ko yung totoo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mashallah, Ako po ay ngayon ko po naunawaan na alman. Natutuo nga po pala sa pagsisimba ko ay ang sinasabi po ng pare o kaya yung nagpapahayag ay si Jesus ang daan tungo sa Panginoon. Siguro po totoo yun. Hindi kay siguro eh, siguro talaga. Kaya po, ngayon ko po hanggang ngayon na po ay ako po nakikinig na yun pala, totoo pala. Kaso nga lang hindi itinuturo ng pare na eh. Si Jesus talaga ang daan na tungo sa Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat at naunawaan ko po ang lahat. Mashallah, yung isa lang. So, yun po yung tanong niya, Nay. I am the way, the truth, and the life. No one comes to our Father except by me. Totoo po yun. Si Jesus, ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang sino man makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pero wag nating ituldok sa Kanya lamang. Ang lahat ng propeta at sugo ng Diyos na ipinadala dito sa mundo, sa ibabaw ng lupa, sila ang way, ang truth, at ang life. Sila yung nagpapaliwanag kung paano sasambay ng tunay na nag-isang Diyos eh. So inshallah, mamaya, mas maiintindihan niyo po yan. Dahil meron pa rin tayong magpapaliwanag patungkol kay Propeta Jesus. Inshallah. Pwede. Ngayon, Okay sa inyo. so brother, sige, ano mo, Kayo na lang. Hindi, ano mo lang, sila na lang yung mag-ano, ipaliwan yan, inshallah. Ito brother, bigay ko sa iyo para kung sino sa kanila yung naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos. So ngayon, dahil sa mga maraming katanungan din, alam namin na naunawaan na ninyo dahil tinatanong na ninyo, nagtatanong na. Doon namin iobasi ang inyong pag-unawa sa aming mga sinasabi kapag may nagtanong na dahil may mga nagtanong na ibig sabihin na unawaan. So ngayon, sa bilang pag-unawaan nyo, namin din naunawaan na naintindihan na ninyo talaga ang aming mga sinasabi. So ngayon, sino sa inyo ang gustong sumamba doon sa Diyos ni Jesus? Yung Allah. Dahil may mga kasama pa kami na nagsasalita. So inshallah ta'ala, kung sino yung gustong sumamba, pwede namin ipaprove sa kanila pagkatapos mamaya yung mga kasama namin, magdagdag pa sila sa pagsasalita. Continue pa rin kami sa pagsasalita. At ibibigay na natin ang inyong mga regalo mamaya na bigas. Inshallah, sino gustong sumamba doon sa Diyos na sinamba ni Jesus? Sino gustong babalik doon sa relihiyon ni Jesus? Tayo, sige. Sino yung gustong sumamba sa Diyos na sinamba ni Jesus? Yung kanyang ipinakilala na Diyos?
So na ibig sabihin, tatayo tayo. Panunumpaan natin. Maniniwala tayo sa Diyos na sinamba niya. Ano pangalan niya? Si Allah. Si Jesus at si Muhammad, sila ay mga propeta. So paniniwalaan natin yun. Pagkatapos ay continue ang ating kasamahan sa pag-ano. Kayo na mag... So inshallah, magsitayo lang po na yung mga nagtaas ng kamay, inshallah, para pababigkas natin kung sino man, Ustad, sino ba ang pwedeng magpabigkas? Hindi po kayo ilulublob sa tubig. Sasalitain nyo lamang po ng buong puso na kayo ay naniniwala sa tunay at nag-iisang Diyos. Tayo lamang po. Sino yung nagtaas ng kamay po? Tayo po, tayo. Para ito po, wag natin ikahiya. Kapag ikinahiya natin ang dakilang tagapaglikha dito sa mundo, gusto ba nating ikahiya rin tayo pagdating sa kabilang buhay? Wag nating ikakahiya ang tagapaglikha. Bagkus maging proud tayo na tayo ay alipin ng tagapaglikha. Inshallah. So bakit ko inuuna ito? Mamaya na sila magsasalita, magdadag mamaya. Bakit inuuna ko ito? Bayan ito ay susi ng paraiso. Tapos, kapag hindi ito natin mabigkas, na inabot tayo ng kamatayan, ibig sabihin hindi tayo makapasok sa paraiso. So ngayon, kabilang ito sa pinapadali sa Islam, yung saksihan niya na walang ibang Diyos. Pagkatapos nito, kahit idagdag na nila mag-lecture mamaya, inshallah ta'ala, so tatawag tayo ng ustad na magpabigkas sa inyo, inshallah, tatayo tayo para bigkasin natin. Wikang Arabic ito, pero itagalog naman at susundan lang ninyo. Hindi ito binyaga, ibig sabihin ito panunumpa. Pagitan ninyo at sa Diyos, hindi pagitan sa amin. Magbigkas kami na sundan lang ninyo para sa Diyos, hindi para sa amin. Di katotohanan, hindi naman kayo mag-Muslim para sa amin eh. Para sa Diyos. Gusto niyo manumbalik sa religion ni Jesus. Gusto niyo sambahin ang Diyos ng Jesus. So inshallah, tayo natin, inshallah, tayo. Doon sa may gusto. At kapag ang paniniwala, ang kahulugan ng paniniwala, sinasambit ng inyong bibig at pinaniniwalaan ninyo sa inyong mga puso at ini-apply, sinasabuhay. So, kapag ito ay nagawa na ninyo, lahat ng gawin ninyong pagsamba, yan ay tanggap. Yan ay tanggap. Inshallah. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kala la ilaha illallah khalisan fil qalbi dakhala al-jannah. Ang sino mang magsabi na wala ibang tunay ni Diyos, na ito ay sincero sa kanyang puso, siya ay papasok sa paraiso. Totoo po yan. So, ito po ay susundin niyo lamang po. Okay? So, igaganyan po ninyo ang inyong daliri, ang kanang kamay. No? Ang susunod kayo sasabihin ko, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So itatagalog natin, susundin nyo. Ako'y sumasaksi na walang ibang tunay ni Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi rin na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at sugo ng Allah. At ako'y sumasaksi rin na si Jesus na anak ni Maria ay alipin at sugo ng Allah. Ang alay dakila, ang alay dakila, ang alay dakila. Alhamdulillah. Nawa, manatili kayo dyan. So, wala ba kayong naramdaman sa puso ninyo? Yan po ay palatandaan. Yan ay palatandaan na tinanggap ng Allah ang inyong pagsaksi. Inshallah, nawa ay panatilihin kayo ng Allah hanggang sa huling sandali. So, alhamdulillah,
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alam niyo po mga mahal na kapatid, ngayon sa sandaling ito, para na kayong mga bata na bagong pinanganak ng inyong nanay. Para kayong isang araw pa lang kayo pinanganak. Bakit? Dahil ang lahat ng kasalanan na inyong nagagawa noon hanggang ngayon, pinapatawad na ng Allah. Yun ang good news sa inyo. Pinapatawad na ng Allah. Para kayo isang araw pa lang na bagong pinanganak ng inyong nanay. Ha? Ito yung magandang balita sa inyo. Pangako ng Diyos yan. Ilaman taba. Maliban sa mga nagbabalik loob. Di ba? Tinakwil niyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tayo sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Anong pangalan Diyos ulit? Si Allah. Dahil doon, nananampalataya kayo sa Allah, pinapatawad na ni Allah ang inyong mga nagawang kasalanan. Kaya yung born again na inyong naririnig na sikta reliyon, ito ang tunay na born again. Para na kayong bata na bagong isinilang muli ng inyong nanay na isang araw pa lang kayo. Ha? Kaya good luck sa inyo, napakapalad po ninyo. No? Sa dami ng tao, kayo ang tinawag ng Allah para tanggapin ang kanyang kaisahan. So pag uwi natin sa bahay, alam na natin ang Diyos na sasambahin natin ang Allah lamang ha. Hindi natin sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ha? Sapagkat ang pinakarumal-dumal na kasalanan yung pagsamba sa kapwa nilikha. Ang nilikha, tao, espiritu, anghel, kahoy, bato, yan po ang karumal-dumal na kasalanan na hindi mapapatawad ng Allah. Si Allah ang naglikha sa atin, naturol sa kanya tayo sasamba. Ha? Siya ang naglikha sa atin, bakit tayo sasamba sa mga nilikha, inukit lamang ng kamay? Direct tayo sumamba sa Allah, sa tagapaglikha ng lahat, no? Kaya good luck sa inyo at inshallah dalangin namin sa Allah na way pagtibayin kayo dito sa Islam. Ha? Amin. At inshallah may mga programa po tayo dito na pagtuturo sa inyo. Hindi lang 'ito nagtatapos. Kasi ang pagmumuslim, ito syahada. Pagkatapos ito pag-aaral, no? Tuturuan namin kayo sa Islam para matuto kayo. Para yung pamilya ninyo magabayan din ng Allah sa Islam. Ha? Para tayong lahat hindi lang dito magsama-sama bagkus sa paraiso sa kabilang buhay, doon tayo pagsama-samahin. Allahumma amin. So inshallah